Idineklara na akong patay pagkalipas ng 3 oras bigla akong nabuhay. Doon na nagsimulang gumana ang aking third eye. Hello Ate Ann. Eileen, tunay kong pangalan, 40 years old, Tubong Mindanao. 8 kaming magkakapatid, ako ang bunso. Ang angka ng aming mga magulang sa Negros ay kilala bilang maraming kaalaman sa iba't ibang klase ng orasyon. Maliit pa lang kami, marami nang naikwento ang aking mga magulang, mga iba't ibang karanasan noong kabataan nila. Mga hindi kapani-paniwalang kwento, isa na roon yung tiyuhin ni Mama na pumanaw, hindi pa uso ang ipabalsama noon. 2 araw nakaburol ang tiyuhin niya. Noong araw na mismo ng libing, kinarga ang kabaong ng mga kapitbahay nila. Habang pasan-pasan nila ang kabaong, may narinig silang kumatok. Hindi nila pinansin sa pag-aakalang kasamahan lang nila yon. Lumipas ang ilang minuto biglang may malakas na kalabog. Nasira ang kabaong at nagsitakbuhan silang lahat. Biglang nabuhay ang tiyuhin ni Mama, tumayo at hinabol ang mga nakilibing. Ang sabi ni Mama, Mama manhig raw ang tawag doon, hindi hihinto sa kakahabol hanggat walang buhay na nakukuha. Isang kapitbahay nila ang walang tigil na hinabol, umakyat ito sa puno ng niyog, sinundan pa rin ng tiyuhin ni Mama hanggang sa mahulog ito at namatay. Sabay rin nahulog ang tiyuhin ni Mama at namatay ulit ng pangalawang beses. Isa ito sa mga kwentong karanasan ng magulang ko na hinding-hindi ko malilimutan. Sa lugar namin Ate Ann, maraming takot sa mama ko. Kalat na kalat sa buong lugar namin na isa siyang mambabarang. Pero ang totoo, isa lang pala siyang batikang mambabasa, in Bisaya mananabta ng mama ko. Kinukuha siya kapag may magpabasa, fiesta o burol. Nag-umpisa ang problema ko nung 6 years old pa lang ako. Naikwento ni Mama na nagkasakit ako, tipdas. Sabi ni Mama hinang-hina na katawan ko, kitang-kita sa mga mata ng Mama ang pag-aagaw buhay ko. Hirap na ako huminga hanggang sa nawala na ng hininga. Ginawa nila lahat para lang bumalik ang hininga ko, pero wala na talaga. Iyak lang ng iyak ang Papa. Sinuntok niya pintuan namin. Wala na silang magawa, ipinikit na nila ang mga mata ko. Napansin ni Papa na tahimik lang si Mama sa gilid. Lumipas ang 3 oras, sabi ni Papa bihisan na raw ako para dalhin sa punerarya. Pinigilan siya ni Mama, paglipas ng ilang minuto biglang gumalaw daliri ko. Nagulat silang lahat, bigla akong nabuhay. Pagmulat agad ng mata ko, humingi ako ng tubig. Hindi sila makapaniwala at nagpasalamat sila sa Diyos dahil binuhay akong muli. Pero ang totoo, inamin ni Mama na pumasok ang kaluluwa ng lola ko sa mama ko at ginamitan ako ng orasyon para mabuhay muli. Pero doon na nagsisimula ang lahat. Iba't ibang klase na ng kaluluwa ang nakikita ko. Sa umpisa, takot na takot ako. Nakatago lang ako sa mama ko palagi. Sinabi ko sa mama ko ang mga nakikita ko, sabi niya magpakatatag ako at wag lang pansinin. Simula noon, madalas na akong sinasama ni Mama sa simbahan. Palagi kaming nagdadasal at tuluyan na sumara ang third eye ko. Tinuruan ako ni Mama kong paano magdasal sa fiesta at burol. Naalala ko pa noong 13 years old ako may kapitbahay kaming pumanaw. Unang beses ako isinalang ni Mama upang magbasa sa patay, na nakahiga lang sa sahig wala pa sa kabaong. Sabi ni Mama huwag kang magpapalinlang, kahit anong mangyari ipagpatuloy mo lang ang pagbabasa mo. Nagsimula na akong magbasa noon nang may naramdaman ako sa aking hita. Isang butiki pala pumasok sa short ko. Kahit na takot ako sa butiki, pero hindi ko pinansin at pinapatuloy ko ang pagbabasa. Simula noon sa murang edad nakilala na ako na batang mambabasa o mananabtan. Lumipas ang ilang taon, nagkaasawa na ako at may 3 anak na. Naaksidente ako at nag-aagaw buhay. Nabuksan ulit ang third eye ko. Kapag may sasabihan ako sa mga nakikita ko, tinatawag nila akong baliw. Ginagawa ko naman ang itinuro sa akin ni Mama noon. Nagsisimba ako lagi, nagdadasal pero marami pa rin akong nakikita. Takot na ako lumabas ng bahay. Sa lahat ng nakikinig na may kaalaman sa ganito, sana'y mabigyan niyo ako ng payo kung paano ko ito masasara ulit. Salamat sa inyong pakikinig.